balita ngan impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Bayad na bill mo program han Marcos administration nakabenepisyo ha mga pasyente hagin buhat nga handog ng Pangulo serbisyong tapat para sa lahat. Masobra 6 milyones pesos nga loan para han mga small and medium enterprises gin-turn over han Small Business Corporation. Bending bigas program pinilahan han mga residente durante han handog ng Pangulo rollout. Mga benepisyaryo naging mapasalamaton. Creative industry hariyon usaha mga nagtitikahitaas ang kontribusyon ha lokal nga ekonomiya. Catbalogan City ginpasikat ang paborito nga delicacies han summer ha Travel Expo. Serbisyo hinsay psychiatrist available na pinaagi interlocal health zone han Maasin City. Gatos-gatos kakatawhan han Northern Samar nakatagamtam han serbisyo nga ayuda durot han handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Haratsada balita. Mga lokal nga opisyalis naging mapasalamaton ha mga serbisyo na hipadangat han handog ng Pangulo activity ha probinsyahan Leyte. Mga samarnon iging pasalamat ang serbisyo nga ayuda ha handog ng Pangulo Caravan ha Catbalogan City. First Local Price Coordinating Council meeting hariyon gindumara ang Department of Trade and Industry. News and Information Center, 33 nga mga ARB organizations sa Sirangan Visayas, rehistrado na ako mo mga kooperatiba. 42 nga parag-uma ha Sirangan Visayas, nagkaurusa ha 2025 Saad Summit. Ha istorya panlawas, bulan han Setyembre, ginoobserbar como Suicide Awareness and Prevention Month. Mga detalye han aton mga balita, masunod na! Maupay nga oras masangkayan ini ang amon ika-35 nga edisyon ng Agenda Hautso. Hinaot unta nga ada kamo, hin maupay na kahimtang yan na. Ako ay Frederick Jimenez. Punuhin mga aktibidades sa aton rehiyon hanya na nga simana. Pinagyan magkalain-lain nga serbisyo igindudurot ang aton mga ehensyan gobyerno. Sanglit padayon liwat ang Agenda Hautso, nagpapadangat hin mga mag-upay nga mga sumat para ha iyo nga tanan. Ini Steffi Liborios. Dako ang amon pasalamat haniyo kinada simana nga pagsuporta han Agenda Hautso. Ini nga programa inpermi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Permila kamo tutok para han mga balita nga napapanahon. Ang Agenda Hautso in iyong masusundan ang mga estasyon kan Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, dan Radyo Pilipinas Borongan. Ini himay-hiban, ini an iyo Agenda Hautso. Bayad na bill mo program han Marcos administration nakabenepisyo han mga pasyente ha ginbuhat nga handog ng Pangulo. Benepisyong tapat para sa lahat. Adi ang detalye kan Sol Alarcon han PI Eastern Visayas. Nakabenepisyo ang mga pasyente han Eastern Visayas Medical Center o AVMC ang bayad na bill mo program o gintatawag nga zero balance billing policy han gobyerno hagin buhat nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat caravan nga naglabay nga adlaw. Ilin matapos laig mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hulos nga pagpatuman hini ha mga DOH retained hospitals habubos nga nasod sugaran Eastern Visayas Medical Center. Ginbuhat nga handog ng Pangulo caravan na naglabay nga Sabado usa ito mga benepisyaryo ang programa nga Nestor Igonia ang St. Bernard Southern Leyte. Indako ang pasasalamat ni kan Presidente Marcos Jr. mahitungod ang hulos sa pagpatuman hini. So nagpapatunay na ako na mismo talagang totoo. Totoo yung programa na Zero Balance. Dami naman ang dito. Katambay nga ako kanina. Katambi namin yun sa roon.
O lagi namin kuha. Napamatunan mismo ni Igunyahan na Southern Leyte nga tinuod ini nga programa nga dako good nga bulik ini para era pamilya. Higunya amo to nagprosesohan bill ania ugangan nga na-confine na EVMC hinwalo ka adlaw nga didto ha billing counter dako to niya kay pausa nga waray good man hira ginbaydan 170,000 nga baraydan unta ni ra ospital. Anwalo nga pasyente nga aga pa hiton nga adlaw nakabenepisyohan bill han bayad na bill mo program durante handog ng Pangulo Caravan nga gindungan hanika 68 anyos nga birthday iton presidente. Inatotal nga tanan ha 478,547 pesos nga 85 centavos. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyong agenda ha 8. Masobra 6 milyones pesos nga loan para mga small and medium enterprise gin-turn over ang Small Business Corporation. Adong report ni Alet Reyes, han PIA Leyte. Kaapi ang Small Business Corporation o SB Corporation han naghatag ng serbisyo nga daha mga micro, small and medium enterprise o MSMEs durante ang gibuhat nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat caravan. Nakatida rin 6.9 million pesos nga loan grant ang ginpagawa sa SB Corporation agud matagan puhunan ang maabot 5 nga mga negosyante probinsyan Leyte na atikang nga magkalain-lain nga sektor. Sumalakan Antonio Elmer Garado, Desk Officer ng SB Corporation din nga dapit ini nga programa ay nagpapautang himpuhunan nga ito yung mga MSME sa bisan ano nga sektor. Itaton mandate is to lend to micro, small and medium enterprises. Minimum of 50,000, maximum of 20 million across all industries. Mapa trading, mapa manufacturing, mapa services. So ganito. Trading, ini nga mga tindahan, grocery, manufacturing, ito nga nagpo-produce mga pagkaon or ano man nga produkto nga ginma-manufactured. Services, naghahatagin serbisyo, for example, birthing clinic, mga computer shops, services man ito. Ang pagawas nga loan grant in ilaro man kanan SB Corporation Rise Up o Resilient, Innovative, Sustainable Enterprises Unleash Your Powers program nagahatagin kapas sa mga MSMEs nga naatubangin problema haira panegosyuhan darahan sa ekonomiya. Ang SB Corporation ay financing arm ng Department of Trade and Industry nga nabulig mamuhunan ng mga MSMEs lakip na ha mga kooperatiba. Labot lahan Rise Up program naghatag gihapon ang DTI at ilang serbisyo ilaro man livelihood seeding program, negosyo serbisyo sa barangay nga nagahatag ginayuda nga puhunan ng mga gudti nga magtirinda, mga small scale vendors nga iba pa dito ha mga kabarangayan. Lakipan mga nakatagamtam durante ang handog ng Pangulo Caravan in mga benepisaryo nagtitika nga syudad ng Tacloban ngan probinsya han Leyte. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, inyan EU Agenda Hautso. Benting Bigas Program, pinilahan ng mga residente durante ang handog ng Pangulo rollout. Mga benepisyaryo naging mapasalamaton. Adan detalye kan Rachel Almaden ng PIA Eastern Visayas. Usaan 20 bigas meron na program ang pinakapinilahan ng mga residente ng syudad at Tacloban ng probinsyahan Leyte durante ang handog ng Pangulo Caravan gimbuhat at Plaza Rizal at Tacloban ng Leyte Academic Center Hapalu Leyte. Sumalahan Department of Agriculture may adasada nga supply ang National Food Authority para hinin na programa sanglit minus ang 300 ka bags ang iragin abilable para katawan durante ang handog ng Pangulo Caravan. Siyahan nga naging prioridad hini nga programa amo itong special population sugad ang mga senior citizens, PWD, single parents, 4-piece beneficiaries kundi hini nga higayon naging abilable para nga tanan ang 20 bigas meron na. Sanglit mapasalamaton na gobyerno at ang mga nakatagamtam hini para haira dako nabulig ang tag 20 nga bugas labi na haira nga mga kablas ang pangita nga damo ang membro ang pamilya naging papakaon kada adlaw. Dako gihapon ang ira natitiro kapag palit hini ubos nga presyo nga bugas nga nakakabulig apan adlaw-adlaw nga kagastusan ng pamilya. Kada tuna mo 2 kilo. Minsan din na kami natuntut ko kay Titaga. Kakapinala para tipid yapon. Hello BBM! Thank you nga may ka mo programa nga sa wadini nga tag 20 la sana pagpatuloy nimo nga ipadayon niyo ini nga iyong programa. Salamat sa
naitag 20 kilos ang bugas. Kakuha-kuha pa may ganito, barato. Salamat kay barato. Merkado to 40. Oh, so bali ni mo 42 kilos na. Mga salamat. BBM, ang barato nga bugas. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Rachel Almadan, ini ang iyo Agenda Ha-8. Creative industry harihiyon, usaha mga nagtitikahitaas ang kontribusyon sa lokal nga ekonomiya. Adi ang report ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Napamatud-an na nga ang creative industry inan usa ha mga nagpapauswag han lokal nga ekonomiya han nasod kalakip dinhi ang mga karera nga linyahin designing, advertising, music, filmmaking, game development ngan digital content. Sumala ha Philippine Statistics Authority o ang PSA, humitaas sa 7.51 million nga porsyento han mga nagkamay-ada hin trabaho ha creative industry didahan tuig 2024 kumparahan naglabay pa nga mga tuig nga aadala ha 7.23 million nga porsyento. Iginbida gihapon han Department of Trade and Industry o DTI durante han era pagpasidungog han ikaduha nga Regional Fiesta Haraya ang mga magkadurdilain nga sakop han creative industry ha moderno nga panahon sugad han audiovisual media, digital interactive media, performing arts, publishing and printed media, visual arts, traditional cultural experiences ngan damo pa nga iba. Ha mga pag-agi nga mga tuig, mahulos na gud ang suportahan DTI ha mga artisano o mga eksperto ha creative arts, pinaagi ha pagpasamwak o pagpatalastas han mga produkto ha lokal ngan international nga plataporma. Sumalagi hapon kan Jodan Darong, Acting Deputy Executive Director ngan Secretary ha Philippine Creative Industries Development Council, pinaagi hini nga pag-establisar han creative arts, ilabinahan digital content yan nga panahon nga amo ang nagiging uso, nangunguna na hapan kalibutan nga panginahanglan nga magpapakusog gihapon han ekonomiya hatid diraon nga panahon. The apologist view is trying to explain to us that AI can allow creativity to be democratized. It is made available for everyone, just like Canva, for example. YouTube, TikTok platforms, and social media platforms are becoming democratized. That makes the world so equal as long as you have an internet. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang iyo Agenda Ha-8. Catbalogan City, gimpasikat ang paborito nga mga delicacy sa Samar Travel Expo. Adin detalye kan Aaron Cotihar, ang PIA Samar. Ang Catbalogan City ha probinsya han Samar in mapasigarbuhon nga nagpakita han signature delicacies a 36th Philippine Travel Mart o PTM nga ginbuhat dida Setyembre 5 tubtob City tuig 2025 sa SMX Convention Center ha Pasay City. Ini ani kaduha nga pag-api han syudad ha gidakui nga travel expo ha bug-os nga Pilipinas. Ginorganisar han Philippine Tour Operations Association o PhilTOA kaupod ang Department of Tourism o DOT ngan han Tourism Promotions Board o TPB. Ini nagpapakita hin sobra 300 nga mga booth tikang han sector han turismo. Kaupod ini ang travel agencies, airlines, hotels, resorts, tourism offices, brands, ngan artisans nga naghatag hin travel packages, cultural experiences, ngan innovative solutions para hangatanan nga mga miyembro. Tidahan iya panguna nga pamulong kintagan hindoon ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco an mahinungdanon nga papel han turismo didahan pagtubuhan ekonomiya kan pagtindog han nasod ngan nagpamatuod utro han misyon han DOT ha ilarom ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumala kan Tourism Operations Officer 1 Leslie Ann Pumida akat Balogan City in madagmit nga nakakuhay na tensyon an ira booth particular na an Hopia Dipili. Para iya, ang eksperyensya ay nagpakita kon patinunan o ang pagkaon in mga kagios kumuusa nga paagi para padukwag ang lokal nga kultura ngan turismo. Nalhatag liwat tirahin mga brochure, may tungod han mga atraksyon ha syudad ngan magkalain-lain nga lokal nga pagkaon upod na ang mga dekanas, masapan dipili, delicious dipili ngan kokadas. Boosting next-gen tourism ang tema yana nga tuig. Tikang ha PIA Samar, Aaron A. Cotihar, ini ang iyo Agenda Ha-8.
Mahimo na mudangop sa espesyalista sa sakit sa utok kung kinahanglan ang mga molupyo sa dakbayan sa Maasin. Kini gumikan kay misalmot ang syudad sa pagsulod og usa ka memorandum of agreement tali sa mga kauban sa inter-local health zone. Sa nagunang katuyuan nga makuha ang serbisyo sa psychiatrist na sayran ang maong kalambuan pinagi kang Dr. April Jelby Makabuhay sa City Health Unit. Atol sa mental health awareness orientation uban sa mga punong barangay dili padugay, gihawag ni Dr. Makabuhay ang mga kapitan ug uban pang barangay opisyal sa pag-report ngadto kaniya o sa CHU ang sibisan kinsa nilang molupyo nga nagkinahanglan sa serbisyo sa psychiatrist. Ang professional pay sa psychiatrist ana sa 3,000 ngadto sa 5,000. Apan kun makapahimo sa iyang serbisyo pinagi sa syudad, mahimo kining libre. Walay bayad ni Dr. Makabuhay pa. Ang interlocal health zone naglakip sa City of Maasin ug ang mga munisipyo sa Macrohon, Padre Burgos, Limasawa ug Malitbog. Ang labing unang mental health awareness orientation uban sa mga pangu sa kabarangayan sa syudad gisukip diha sa meeting sa City Council for PWDs nga gipangunahan ni Mayor Luz Mercado. Kay namduman nga sa una pang tigom sa maong konseho gikasabutan nga imbitahon ang mga opisyal sa barangay aron sayran gikan kanila ang mga molupyo nga wala na sa maayong pangisip ug sa ingon matagan og tukmang aksyon. Sumala pa ni Jade Bistudio ang City Social Welfare Officer. Sa pakig-ambit ni Dr. Makabuhay may tungod sa mental health issue, iyang giingon usab nga hinaot pinagi sa maong training mokunhod na ang gidaghanon sa mga molupyo sa syudad nga maghuno sa ilang kaugalingong kinabuhi kay nabugatan sa gipas-an nga suliran. Gikan sa PIE Southern Leyte, Loloy Salazar, alang sa Agenda Haotso. Gatos-gatos nga nortehanon ang naserdihan sa magkaduro dilain nga ahensya sa gobyerno nasyonal dila sang ginbuhat nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat serbisyo fair nga ginhimo sa Capitol Gymnasium Setyembre 13 Sabado nga adlaw. Sayo si Jonah Basista tagayakal nga nakatagamtam sin wheelchair ang nagpapasalamat kan Presidente Bongbong Marcos sa libre nga regalo tikang sa Department of Health. Nagpapasalamat ako sa BBM na nakakonak wala ko na ko tinitag inok na makakonak siniya at tagamtam si mga nakaabil ako sa mga panhatag. Labot sang pinanhatag ng wheelchair, crutches, ng walker, ang DOH kaobod ang Northern Samar Provincial Hospital, Provincial Health Office, nagbuhat liwat sa libre nga check-up, konsulta, pagbakuna, libre nga bulong, paggabot sa tangungan iba pa. Maupay siya na programa kay maski ang mga waray budget na magpakonsulta sa mga hospital or at makapalit pulong, libre na. Pamasahin na lahat kailangan para makakat. Ang Department of Labor and Employment naman nakaghatag pantrabahoan, bulig pinansyal, dida sa tupad nga programa nga nakaghatag asistensya sa mga child laborer. Ang PhilHealth nakag-service sin sobra 400 nga kliyente, pinaagi sin pagrehistro sa individual nga maging miyembro, nag-release sin PhilHealth ID nga nagbulig mahirehistro sa yakap nga programa. Andar naman nag-distribuer sa Certificate of Condonation, titles, nanhatag farm machineries ng equipment. Ang DNR, DA ng UEP, nagpanhatag mga itaranom sugad san fruit-bearing trees na dagko nga kahoy ng liso san utanon. Ang DTI nagdistribute ng livelihood kits para sa mga former rebels o peace builders ng business name registration. Sa pag-apil pala sa programa, nagpaabot si Governor Harris Ongchuan kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sin pasasalamat siniya regalo sa iya birthday nga natagamtaman sa mga Nortehanon. Nga niya gintapos ang iya mensahe sin pagpahamtang sin birthday greetings ngadto kan Presidente. Usually kita basta may birthday kita nagpipinangaro regalo. Ini ang aton Presidente Adi yan na, no? Impadara ini nga aton mga government agency para makapaghatag sin serbisyo dihan sa aton lalawigan sa Norte San Samar. Tikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, Aileen Alasnon Diaz para sa Agenda Haotso.
Nagdumara ang Provincial Job Fair ang Gobyerno Provincial han Eastern Samar kasumpay han handog ng Pangulo Serbisyo Caravan didaan Setyembre 13, 2025 ha Provincial Capital Gym, Borongan City. Kaupod hini ang Department of Labor and Employment ngan iba pa nga mga ahensya han gobyerno nga naghatag hin one-stop shop hin importante nga mga serbisyo. Sakupan mga partisipante amo ang SSS, Department of Agriculture, PhilHealth, Pag-ibig, TESDA, Provincial Health Office, Department of Health, Philippine Statistics Authority, ng Eastern Samar State University. Katuyuanan na nasabi nga karaban ang pasimplihon ang proseso han pagkuha ang dokumento ng pagdumara ang transaksyon ha gobyerno pinaagi hin one-stop shop. Nagserbisyo liwat ang Provincial Health Office pinaagi hin libre nga konsultasyon ng laboratory services sugad han complete blood count test ng urinalysis. May ada gihapon libre nga medisina, dental services ng HIV testing o counseling. Ang PhilHealth Eastern Samar naman naghataging kasayuran ng assistance sa mga miyembro. Usa nga naging highlight han aktibidad ang pagdistribuer hin 101 nga estudyante ni beneficiaryo han special program for employment of students. Kada estudyante nakakarawat hin 7,011 and 24 centavos nga may kabug-usan nga kantidad nga 708,135 and 24 centavos. Dugang pa nga distribuer ang sweldo para han 1,630 nga beneficiaryo han tupad program nga umabot hin 6,846,000 tikang hadole. Nagpartisipar gihapon ang TESDA Eastern Samar pinaagi ang pagdistribuer hin training certificates hakukiri NC2 ngan training support fund nga nakantidad hin 198,400. Ini nga suporta in para ha trainees han kukiri NC2, dressmaking NC2 ngan early child care and development service NC2. Kabahin han inisyatibo ha skills development ngan technical nga edukasyon. Ini nga aktibidad kasumpayhan selebrasyon han handog ng Pangulo nga gimbuhat ha kaadlawan han kapanganakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtambong han nasabi nga aktibidad Hiradole Provincial Director Salvacion Yepes, Board Member PJ Evardone, DILG Director Johannes Dorado, Congressional District Officer Brad Libanan nga ginrepresentar han iya kapikas nga Jerfel Flores, Congressional District Operations Officer Vivian Alvarez, nan iba pa nga mga representante han magkalain-lain nga ahensya. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini ang iyo agenda ha 8. Kusganon nga nanawagan si Governor Rogelio Espina sa hiniusang pagtinapangay sa katawang bilarano alang sa dugang kalambuan di sa duha ka mga dagko nga kalihukan nga gipahikayon sa probinsya sa nakalabay nga simana sa kalihukan nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat nga gipahikayon sa buntag sa adlong Sabado, September 13 sa Naval Gymnasium nga gisalmutan sa mga nagaglaing ahensya sa gobyerno nga naghatag sa mga nagaglaing mga serbisyo nga natagamtam sa libuan nga mga biliranon. Gihagit niya ang may kapasidad nga motabang sa pagkahin sa ilang tabang o dili lamang isalig ang tanan sa mga pinili nga lokal nga opisyal sa kamahanan diya sa pagkabuot sa gihinya pagalambuan taliwala sa mga hagit kami sumaw sa pagkakaroon dili lamang sa probinsya apan sa tibok nasod nga Pilipino. Hindi po natin pwedeng iasa lang sa kapitan, sa mayor, sa gobyerno o sa ating pamahalang gobyerno. Kailangan po magtulungan tayong lahat. Yung yung kayang tumulong, sana tumulong po kayo. Sapagkat napakalaki ang kinaharap nating problema. Hindi lang malamang dito lang sa ating munting probinsya ng Bilira, kundi dito sa tibuok bansang Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga issue at mga nangyayari sa ating bayan. Sa pagkahapon sa samang adlaw nga Sabado, September 13, diha sa gipahikayon nga ika-20 City nga Annual General Membership Assembly o AGMA nga gitambungan sa may 4,000 ka mga miyembro konsumidor sa Biliran Electric Cooperative o Bilico nga gipahikayon sa VIP sa Gymnasium nanawagan pag-usab si Governor Espina sa hiniusang pagtinabangay gikan sa probinsyal nga pag-amahanan ungat sa tanan nga mohatag sa ilang suporta aron nga matabangan nga mahatagan sa daghan nga oportunidad sa pagkabuhian ang mga biliranon nga mamugna gikan sa serbisyo sa elektrisidad. Kailangan po na maghanap tayo ng pamamaraan. Magkaisa tayo, magtulungan tayo. Ang provincial government po ay talagang susuporta sa lahat po ng pagkakataon para mapagsilbihan po ang ating mga kababayan in terms
of electricity and as well as in terms of using this power to provide livelihood for the people of the Sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda hautso. Ratsada Balita! Haaton Ratsada Balita yan na. Probinsya Leyte naging mapasalamaton ng mga serbisyo na ipadangat. Mga Samarnon naging pasalamat at serbisyo nga nayuda handog ng Pangulo First Local Prize Coordinating Council meeting nga riyon gindumarahan di pa. Kini nga ni pa nga mga balita masunod na. Ratsada Balita! Mas nga naiduduo kan gobyerno ang mga serbisyo nga naiuda nga to katawhan, ipinagyan ginbuhat handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat caravan. Ini ang naging reaksyon han pipira nga mga opisyalis lokal ngan mga mulupyo haluyuhan ira pagpaabot nan ira pagsaludo ngan pagpasalamat kan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sugad nga klasihin programa. Sumala kan Leyte 5th District Board Member Carlo P. Loreto nga naging tinaglawas ni Governor Carlos Jericho Pitilla di dahan aktibidad, mas nagiging epektibo ang caravan dara nga nagiging one-stop shop la para han katawhan ang pagpahimulo sa serbisyohan gobyerno. It's overwhelming, no, the warmth and the participants, no. Asserted proof na serbisyong sapat para sa lahat, tuod nga pagserbisyo, tuod nga pagpangalagad asset at kinahanglan, no. Diri iton mga damo lang ang mga palabog-labog in istorya, kundi what we want is real service. So tingnan gobyerno, dasalit din papakita ni Presidente Bongbong. Sumala naman ka National Youth Commission Chairperson Joseph Francisco Ortega nga naging tinaglawas ang Pangulo nga dako ang papel ang katawhan para mas maginapsay ang pagdumara administrasyon agud makatagamtam ang nga tananin sa dang programa tikanghan pamunuan. Sa dami-dami ng problema nangyayari ngayon, minsan hindi na po naiisip yung gutom. Kaya importante po itong handog po ng Pangulo dahil kahit may gulo po ng mga nangyayari, hindi po niya nakakalimutan na kahit papaano magbigay sa inyo. Darahin ni naging mapasalamaton gihapon ang mga katawhan nga nakatagamtam han mga benepisyo sugad ang tupad program nga livelihood package and DOLE, certificates of condonation with release of mortgage and DAR, loan grants nga livelihood seeding program and DTI, medical services and DOH, education vouchers nga scholarships and test dangan CHED nga damo pa nga iba. Malaking tulong po ito sa amin, lalo na sa amin ang mahihirap, President Marcos. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako nato Presidente ay BBM nga may ada programa nga sugad ini ipatihinin car na nakaabil ako sa ako nga beneficiaryo ini nga programa. Nagpapasalamat ako trohan aton Presidente kang BBM ini nga serbisyo negosyo a barangay. Thank you Mr. President. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alet Reyes, ini ang iyo agenda hautso. Ratsada Balita! Igin pasalamat ang mga benepisyaryo nga sa Marnon ang ira na karawat nga serbisyong ang programa hagin dumara nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat caravan tida Setyembre 13, 2025 Hatandaya Hall, Catbalogan City. Sumala kan Billy Harupuhop, 62 anyos, tikang Hagandara Samar, usaha mga nakakarawatan tituluhan tuna ha ilarumhan programa han Department of Agrarian Reform UDAR, dako ang mibubuligan iya nakarawat para mataganhin maupay nga kinabuhi ang iya pamilya. Nagpapasalamat po kami nga ini nga titulo po amo ni tataguyod para mabigyan na among pamilyahin maunlad nga pamumuhay. Para naman kan Joanna Cordova, 39 anyos, usangan negosyante Catbalogan City, ang iya nakarawat nga livelihood kits ha ilarumhan programa ng Department of Trade and Industry o DTI inagata ginoportunidad ha mga sugad na iya nga small entrepreneur para makagtikangan mapalago pa ang ira negosyo. Nagpapasalamat po ako sa mga oportunidad na binibigay ng ating mga ahensya at ako po ay nakatanggap ng iba't ibang produkto sa pagtitinda ng barbecue. Ulit, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Happy birthday po. God bless.
Anandog ng Pangulo inbahin ang pagsilibrar hani ka 68 nga kaadlawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini nga caravan in nagdumara hin mga aktibidad sugad han job and service fair, exposition han mga produkto han mga MSMEs ngan kadiwa ng Pangulo. Upod gihapon ini ang mga panhatag hin tituluhan tuna, ayuda ha panginabuhi ngan iba pa. Formal gihapon naging karawat ang provincial government ang pondo para haduha nga proyekto ang Department of Tourism sugad ang 3 million pesos para pagpadukwag ang turismo ang summer pinaagi ang digital marketing ng 5.7 million pesos para ang legacy program Dancing Summer. Sumula kan Attorney Ernesto Perez, Director General han Anti-Red Tape Authority o ARTA, nga amo ang representante ni PBBM na nasabing okasyon, ini nga kalihukan in regalo han Presidente hakatawhan kasumpayan iya kaadlawan. Dugang pa ni Perez, ginpapakita ini nga paning kamot nga ang administrasyon in nagmamando ha paagi nga matadong abringan mapamation ha mga panginahanglan han katawan. Ika nga pa Summer, Jessica Bonpa, ini ang Agenda Haucho. Tumara Department of Trade and Industry Eastern Visayas at pinakasyahan nga Local Price Coordinating Council Summit hapanuyo nga hulos nga matutukan ang kiwahan presyo at mga panguna nga parapiton hilabi na hatak na hin mga kalamidad nga emergency. Tinambungan hin magkarinlain nga buhatan ng gobyerno, local government units nga iba-iba nga sektor ginlatag durante ang summit ang mga guidelines pagpanalipod han katungod ang mga konsumidor ngan mahirayo ang mga pag-abuso hin mga magbaraligya han basic necessities ngan prime commodities. Sumalakan DTI Regional Director Celerina Bato na usahan ira panuyo in mastablisar ngan mapabaskog ang mga Local Price Coordinating Council hakadatag sa nga LGU hariyon nga amo ang magiging konseho ngan pamunuan nga magiimponerhin mga restrictions sa diri angay nga pagpaitasin presyo hilabi hatak na hin emergency. Kasinirangan Visayas sa suludan 149 nga LGUs may adala upat nga probinsya ngan 127 nga syudad nga munisipyo ang nag-establisar han ira Local Price Coordinating Council. Hasuludin ni nga ihapa adala 117 ang mga aktibo nga nagbabantay handiho kan presyohan para piton ha ira lugar. Ila Roman Republic Act 7581 nga gintatawag Price Act of 1992 gintatagan hin otoridad ang Local Price Coordinating Council nga mag-imponer hin mga restrictions para sobra-sobra nga pagpaaumentohan presyo ha basic necessities and prime commodities. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita ini Alit Reyes in an EU Agenda Haotso. News and Information Center. Ang mga balita tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas. 33 ARB organizations sa Sinirangan Visayas rehistrado na kumo mga kooperatiba. 42 nga parang uma sa Sinirangan Visayas nagaurusa ha 2025 Saad Summit. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Lupido. News and Information Center. Maabot in 33 nga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs has Sinirangan Visayas ang kumarawat kan iratag sa tagsa nga Certificate of Compliance ngan Certificate of Registration tikang ha Cooperative Development Authority pagpamatuod nga rehistrado na nira organisasyon kumo mga kooperatiba ini durante han ginbuhat nga ARB Summit o DAR CDA Arbo Cooperative Registration Caravan ginbuhat sa Palo Leyte didahan September 4 to 5. Hanasabi nga katitirok iginlatag ni CDA Chairperson Undersecretary Alexander Raquipo ang matatagamtaman nga mga benepisyon usa nga kooperatiba upod na ang tax exemption kundi gin klaro ni CDA Assistant Regional Director Mari Pastil Pilar nga nasabi nga tax exemption in kinahanglan aplayan anay ha Bureau of Internal Revenue o BIR. Ha 33 nga ARB organizations kinsi hini antikang ha probinsyan Samar unom ha probinsyan Leyte tag-upat ka Southern Leyte nga Northern Samar ng tagduha probinsya Liran ng Eastern Samar. Nagpasalamat naman si Regional Director Attorney Robert Anthony Yu handar Eastern Visayas ngadtuan iba-iba nga mga ahensyahan gobyerno nga tinambong han pagpaangbit han ira mga programa ngan mga serbisyo nga pwede matagamtaman han ARB organizations ngan mga benepisyaryo. Irahan mga serbisyo nga natagamtaman durante han registration caravan aman PhilHealth registration, animal dispersal hailarom han DA Saad program, loan program ha Land Bank of the Philippines, libre nga skills training han TISDA ug damo pa nga iba. News and Information Center.
Halayan niya sumat, maabutin 42 nga parag-umati kang haunom nga probinsyahan Sinirangan, Visayas ang nagkatitirok para han Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA sa AD Summit 2025 kinbuhat at Tacloban City han naglabay nga semana. Ang duha ka adlaw nga aktibidad nga pinangunahan ni SAD National Program Director Ulysses Lostria Jr. ngan Manuel de Malaluan kumot ni naglawas ang Office of the Undersecretary for Operations inagserbi como plataporma para han pagbinuligay, pagpaangbit hin mga eksperyensya o hibaro para han pag-uswag han mga parag-uma harihiyon. Piran highlights ang SAD Summit naman importansya ang civil society organization accreditation para makatakamtam han kaangayan yung suporta ti kang ang gobyerno, leadership ngan civic engagement, mga hibabroanan bahay na pagsustener ang sektor han agri-fisheries, mga oportunidad ang financial literacy ngan credit assistance para mapahaluag ang mga proyekto pagpakabuhi han mga parag-uma harihiyon 8. Lakip gihapon nga natun-an han mga parag-uma ang bahay han risk management kundiin gintagan hindoon ang importansya han insurance para maproteheran ang mga parag-uma hadiri ginlalauman nga mga kalugian darahan mga kalamidad. Ginhingadayan gihapon na nasabi nga katitirok ang parte ha corporate social responsibility ngan cyber hygiene maging proactive tiri lahaira mga umhanan kundi may baro gihap pag-adapt ha digital ngan social trends como kaparti ha rural development. Hintagan ni doon ni SAD National Public Relations and Development Communications Head Juas Nicanor David nga ang summit diin nakaangkla ti mga building bridges for sustainable development goals kindisenyo dirila para ma-evaluate ang proyekto kundi para isalin urog ang mga kalagpusan han mga parag-uma nga amo ang tumong han programa. Pinaagyan sa SAD Summit ang 42 nga mga parag-uma ay nagkaurusa hausa nga panuyo nga pahimulsan ng ira maumhanan, pakuskon ng ira mga asosasyon nga igpadayon ang pagdurot hin mga pagkaon ng mga komunidad nga pwede igparayaw nga may ada dignidad kinupdanan ira karig-on nga paglaom para masunod ng mga henerasyon. Tikang han News and Information Center han PIE Eastern Visayas ini Hinil Lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Update sa mga proyekto, programa ng aktibidades tikang ha mga magkalain-laing nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha Kaagio ha Agenda ha 8. Kaagio ha Agenda ha 8. Ang Handog Titulo Program ay isang patuloy na inisyatiba ng DENR na naglalayong pabilisin ang pag-isyu ng mga titulo ng lupa sa mga kwalipikadong mamamayan. Ang programa ay nagbibigay rin sa kanila ng isang matatag na tenure upang maibsan ang kahirapan at hikayatin ng pagunlad ng ekonomiya. Isinasagawa naman ang programang ito sa isang pambansang pagdiriwang ng buwan ng handog titulo tuwing Setyembre na tumutugma sa anibersaryo ng LMB o Land Management Bureau. Ito lamang ikasampu ng Setyembre, pinungunahan ng DENR Penro Biliran sa pamumuno ni Penro Ildefonso Quiloy ang isa sa mga handog titulo ng ahensya. Sa nasabing programa, 18 benepisyaryo ang nabigyan ng titulo. Sa pamamagitan nga ng pagpapadali ng proseso at pagbabawas ng mga hadlang sa gastusin, ang programang ito ay nakatutulong sa pag-ahon mula sa kahirapan, pagsusulong ng katarungang panlipunan at napapanatiling maunlad ang bayan habang pinapalakas ang katatagan at kasiglahan ng mga lokal na komunidad. Ani nga ni Penro Quiloy, marapat lamang nadalhin natin ang mga serbisyo ng gobyerno sa masa dahil ang karamihan ay hindi masyadong alam na may mga programang makatutulong sa kanila. I will take this opportunity na rin manawagan sa ating mga private citizens, no? Na kayo po ay, kung kayo ay may mga lote na A&D, kayo po ay pumunta sa malapit na DENR office para po kayo matulungan mag-guide kung paano mapapatituluhan itong mga lugar na ito. Pagkatapos mga giguptan na land titles, that is not an ordinary piece of paper. Inyuhan ang rights, inyuhan ang katungod sa inyong giguptan na yuta. Tungod din nga akong experiensya, na-appreciate ko talaga ang effort, na-appreciate ko ang sinseridad, na may dangayan talaga din bubuhat ang gobyerno para katawhan. Tikang din niya DENR Penro Biliran, inihijanas Camila Verdan, ako aniyo Kaagio, ha Agenda ha 8. Istorya Panlawas,
magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya panlawas. Mga impormasyon han mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya panlawas. Istorya panlawas. Masunod na. Hatanan niya partehan kaributan ginoobserba ang bulan ng September como Suicide Awareness and Prevention Month. Iniagod makahatag hindon ha nakakala mga ihapan mga suicide cases ngan para gihapon makahatagin importansya ha mental health. Dinhi Pilipinas umabot 57% ang pagitaas ang suicide rate tikang 2019 nga dahan 2020. Dinhi Eastern Visayas official na-report han Department of Health nga usa napulong ang mga estudyante in nag-suicide attempt. Samtang ang DepEd nag-report naman hin 404 nga mga estudyante in namatay pinaagi in suicide peak ang 2021 nga daha 2022. Sanglit, yan na nga bulan hapag-obserbahan World Suicide Prevention Month tagi naton hin atensyon adton may ada mabugat nga ginagian ha era kinabuhingan hirain masagdunan niya magpatambal ang mga kaangayan ng mga ahensya naghahatagin medical attention ha mental health. Iyo pala nahibatayan ang pinakauring nga impormasyon bahin ng pagirot ang mga sakit. Naginaot kami nga kamoy magpabili ni himsog ang panlawas nga makabulig ang pagpadukwagan natong syudad. Para Istorya Panlawas, ako'y Judith Lauderes, ini ang iyo, Agenda ha 8. Mahuman ang pirakasiman nga uuran hadamo nga partihan naso na eksperyensyahan naman niya na ang monsoon break. Ang monsoon break amo ang temporaryo nga pag-undang o pag-iban han mga insidente pag-uuran durot han habagat. Atabo ang monsoon break hatak na nga nagluluya ang hangin tika nga habagat nga amo ang nakakahimo hin mga low pressure area. Darahin ni may eksperyensyahan ang purpuro na lang nga pag-uuran, ang kasagaran, maalindanga, ang temperatura, sanglit, ginbabana-bana, may ibanan ang mga insidente, hin mga pagbaha, ngan landslide. Ini nga mga panahon, inusa nga oportunidad para haton may ada kinahanglan, paghingayaron, haira mga panimalay. Sugaran pagtimangno, hanira pananumon, samtang diri pa mabalik at pagpupuros hanuran. Tika nga News Bureau han Philippine Information Agency Eastern Visayas para sumat panahon ini Hirbin Miñano ini ang iyo agenda hautso. Editorial! Haluyuhan mga kakurian ngan ginatubang hininaton nasyon tikang haayat sa ekonomiya, krisis sa edukasyon, kutob ha mga kalamidad, may ana paglaom may ginpaangmit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinagihan handog ng Pangulo didalahan na kalabay nga simana. Ini nga programa, indiri simple nga panhatag ginayuda. Ini insimbolohin pagpaid, pag-amuma, ngan pagtuman, han panaad han gobyerno nga tangkod ngan serbisyo nga sakto. Ipinaagi hini nga programa, hinukot-yukot nga mga Pilipino ang nakakarawat hinayuda pinansyal, pabalay, pakabuhi, serbisyo medikal. Ini konkreto nga pitad, agud mabuligan ang mga kablas nga mga katawhan, mga pamilya nga maihan na nga naglalaom, matagamtaman ang tinuod nga presensya han panggobyernohan. Importante kilalon ang sugad hini nga programa. Diri la kay temporaryo, kundi mas hiluag ang importansya hini ilabina han mga nagkikinahanglan. Pananglitan, kung ano sa nga bata in may ada tuhay nga urukyan, eksakto nga pagkaon, maupay nga edukasyon, mas nagiging dako ang tsansa niya nga makabot ang maupay nga kabubuhason. Ngan kung ang usa nga pamilya, indiri nababaraka kung hain makuha pang gasto sa ospital o aninadlaw-adlaw nga mga panginahanglan, mas nagiging produktibo hira ha komunidad. Diri kakalirong, nadamo pa ang kinahanglan nga himuon, kundi hakadapitad sugadan handog ng Pangulo, utro na ipapakita ang gobyerno nga ini indiri nangangalimot, nagios, diri layakan, pero may ada ginihimo.
An kalangpusan han sugad hini nga programa indiri laliwat nakaangkla liderato kundi ang pagkaurusa han mga mulupyo. Kita in naghihinaot nga ipapadayon nga suportaran ini nga programa ngan maging inspirasyon hang kada tagsa nga makiusa magpakita hin pagpaid ngan bumulig. Para han editorial, ako Herian Narinto, ini ang Agenda Ha-8. Iyo pala hinbatian ang pinakaori nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Da mga salamat niyo pagupod haamon hini nga edisyon. Kamin magpapabili nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini an iyo Agenda Ha-8. Agenda Ha-8. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Ha-8, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para hakoswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtog ha sunod nga higayon, Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.